Hello! Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol po sa pahayag ni Leandro Leveste na hindi na po siya magsasalita tungkol po sa Cabral Files. Magpapahinga daw muna siya kasi January 26 na naman daw po ang next session ng House of Representatives na kung saan pinapakalat nila ngayon na pinatayan daw ng mikropono itong si Lebeste. Alam mo, sa totoo lang, nakakahiya na yung mga pinagagawa niya kasi alam mo kung bakit? Halos lahat ng kanya makasamahan na congressman ay hindi natutuwa sa mga ginagawa niya. Ito po, ang pinagmamalaki ni Lebeste ay yung tinatawag na Cabral Files na marami pong mga theory ang lumabas na kung saan ito daw po ay ayon sa kanyang version binigay ng kusang loob ni Cabral. Meron namang version na sa pilitan niyang kinuha at may mga witnesses, nagkaroon ng commotions, nagkaroon ng sugatan, yung files dahil po sa pagkuha niya, yun ang mga nangyayari kay Cabral. Nagkasugat-sugat pa yung mga hintuturo. Now, ito po, mga kaibigan, may mga anggulo na kung saan ay pinatay si Cabral. May mga theory din na kung saan ay nagpakamatay itong si Catalina Cabral. By the way, gusto ko lang pong i-remind sa inyo na itong si Catalina Cabral, bago namatay ay nag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee and syempre sa House of Representatives. Kaugnay po sa maanumalyang flood control na walang ibang naglakas ng loob na magbulgar kundi ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, epekto ng kaniyang pagsisiyasat at pag-iimbestiga na diskubre ang tinatawag na ghost projects and at the same time substandard infrastructure projects. Particularly nga itong napaka-controversial na flood control anomaly. So balik tayo sa umiikot na balita dahil ako'y nagtataka lang bilang ordinaryong tao. With all the House of Representative members, mga senador, mga mapagkakatiwalaang ahensya ng gobyerno, investigative group, bakit po itong si Leandro Leveste ang may hawak ngayon ng sinasabing Cabral Files? So ibig sabihin, sa madaling salita, tatanungin ko kayo, aminable kayo na si Cabral ay pinagkakatiwalaan itong si Leandro Leveste ng mga sinasabing masiselang dokumentong makakapagturo kung sino po ang sangkot sa mga maanumalyang flood control, maanumalyang mga insertions at mga allocation di umano ng pondo ng taong bayan. Kasi yun ang mga lumalabas ngayon eh. Sa dinami-dami ba naman, bakit si Leveste? Bago sa Kongreso. Pero nung kadalauna ng kanyang pag-iingay, kaya nga sinasabi natin parang hindi congressman yung kanyang role ngayon, kundi parang isang vlogger. Dahil oras-oras, araw-araw, nagpo-post ito ng mga sipi ng dokumentong di umano'y galing kay Cabral. For the sake of argument, I'll give benefit of the doubt. Galing po kay Cabral. Kasi yun man ang ipinagmamalaki, kaya nga tinawag na Cabral Files. Pero hindi ba tayo nagtatanong sa mga sarili natin, lalong-lalo na yung mga Duterte diehard supporters na mga naniniwala dyan kay Leveste? When, how, where? Yun yung mga tanong eh. Paano, kailan at saan po kinuha o ibinigay kay Leveste itong mga dokumento na ito na napaka-controversial? Yun ang tatlong tanong. Kailan? Paano? No? Yun. Kasi, bakit ko po ito ino-open? Kasi live ko po ito kanina. Dahil wala pong nakapag-isip magtanong siguro. Kasi, titingnan na lang natin
arguments. Kung kailan napasa kamay ni Lebeste ang mga dokumento na pinagdidebatihan kung ito po ay voluntaryong ibinigay ni Cabral o kinuha niya ng sapilitan, namatay si Cabral. Binigay ba ni Cabral ng voluntaryo kay Lebeste ang mga dokumento? Sa anong dahilan? Ha? So kung halimbawa, binigay ni Cabral dahil pinagkakatiwalaan niya si Lebeste, sa anong dahilan? Dahil lamang ba pa sa paglutas ng korupsyon? Pagbubulgar? May banta ba sa buhay ni Cabral? Kasi kung may banta siya sa buhay, bakit walang ikinukwento itong si Lebeste na nakipag-usap siya kay Cabral prior na ibinigay sa kanya? Dahil ayaw niya mang aminin na sinasnatch niya. Nasnatch niya yon sa opisina ni Cabral. Mayroon pang mga larawan na kumakalat na kung saan mga kaibigan ay nakaupo ang isang nakaputing damit or nakapolo na parang congressman doon sa computer. At ito pa, bago ibinigay ng mahinahon ayon sa version ni Leandro Lebeste ang mga dokumento kay ano tawag nito, ni Cabral sa kanya, bago ibinigay ni Cabral kay Lebeste, ano nag-uusap ba itong dalawa? Ano po ang koneksyon ni Leandro Lebeste kay Cabral? So, kasi bago pa lang itong congressman, nasa 20th Congress. So, ibig sabihin ba nun, matagal na silang nag-uusap? Nagkaroon ba ng negotiation? May mga eminisary ba? May direct contact ba itong si Cabral at saka si Leandro bago pumunta si Leandro sa opisina ni Cabral? Kasi pwede po nating sabihin sa mga investigator na pwedeng ipa-forensic investigation ninyo ang cellphone ni Cabral, hanapin ninyo, ipa-forensic din ninyo ang cellphone ni Leandro Lebeste kung mayroon pong ugnayan, line, kung mayroon pang linya ng komunikasyon between Cabral and Lebeste. Okay? At paano niya na-contact? Kasi hindi naman siguro basta-basta si Lebeste pupunta sa opisina tapos agad-agad, halimbawa hindi sila nagkita, halimbawa ako si Lebeste, pupunta agad ako kay Cabral, kukunin ko kaagad. Tapos gagamit kaagad ako ng computer. Kasi sabi ng mga naniniwala sa kanya, may USB daw na dala. Pero ang dala-dala naman doon sa picture is hard copy. Kasi mas delikado kung USB or nasa soft copy yun, pwede mo ma-edit yun eh. Kung hard copy naman, bakit hindi pina-authenticate, hindi tinataka ng walang mag-corroborate na legal minds tungkol po doon sa controversial na Cabral files? So, ibig sabihin ba noon, dahil pinagkatiwala ni Cabral kay Lebeste, nakapagsabi ba si Lebeste na may banta ba sa kanyang buhay? Kasi kung walang banta sa kanyang buhay, bakit niya ibibigay itong dokumento? Bakit siya matatakot? Ngayon, balik tayo sa punto. Nagpakamatay ba o pinatay? Ngayon, kung pinatay siya, bakit after na natanggap ni Lebeste ang mga dokumento? At saka yun ang kanyang mga ibinubulgar ngayon. Ngayon, kung hindi naman siya pinatay, may dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Dumausdo siya doon. Ano ang nag-trigger? Kung may communication si Lebeste at saka si Cabral, pwede ba nating hinahanalaan si Lebeste na dahil po sa kanyang agresibong aksyon na stress itong si Cabral? So, may dahilan. Kasi wala mang alam si Lebeste kung sino po yung nagbabanta sa buhay ni Cabral, kaya nga po binuluntaryo niyang surrender ito ayon po sa kanyang statement na hindi naman daw niya inagaw, hindi niya snatch, maganda daw yung usapan nila. Pero ayon sa staff ni Cabral, nagkaroon po ng commotions, nasugat pa yung daliri ni Cabral at nakikita po natin na may bandage. Okay, may bandage. Now, balik tayo sa issue ng ginagawa ngayon ni Lebeste. Nasabi niya hindi na daw siya magsasalita. So anong ginagawa niya? Dapat consistent at dapat tuloy-tuloy. Hindi po sa naumpisahan mong ibulgar, agad-agad naman dahil nabisto na yung connection mo sa mga Duterte, biglang yaman mo dahil sa pagbenta mo ng shares mo, doon sa solar energy mo na negosyo, laway lang yung puhunan mo, na kung saan hindi na pala nakapag-deliver ng maayos, meron pala mga nadismaya ng mga kliyente, ayon nga sa balita, parang 2% lang. Okay, nga binentang yung share.
sa Meralco. So, laway lang po na naging bilyonaryo panahon ng Duterte administrations. Kaya todo pasalamat mo kay Digong. So, yung mga ginagawa ni Leveste, pwede nating pag-usapan to ng mahinahon at very rationalistic na and with critical thinking na when, how, and where. So, okay, yung where, na-establish na natin, nandoon sa opisina. Ayaw niya mang tanggapin yung narratives ng mga staff na nagkaroon ng persahan kasi mahinahon daw ibinigay, maayos daw sila nag-uusap. Kasi walang CCTV camera sa loob ng opisina ni Cabral, pero doon sa labas, nakita po at saka pinalabas po doon sa mga news. Now, kung walang commotion, bakit nagkaroon ng sugat? Kung walang commotion, bakit halimbawa, walang commotion kaya nakaupo siya doon? Pero improper na ikaw ay isang mambabatas, gagamit ka ng computer para kumuha ng files. Kung ibinigay ni Cabral yung files, di ba dapat naka-ready na yung USB? Nakalagay na doon? So, mayroon pong mga loopholes doon po sa mga pinagsasabi ni Leveste. Ngayon, ang taong bayan nagre-react. Kaya nga po siguro titigil itong si Leveste. Now, pag sinabi nating binigay kay Leveste ni Cabral, kailan? After ba ng Senate inquiry? Nung binigay, bakit namatay ka agad? Kung malikot yung utak natin, may kinalaman ba si Leandro Leveste sa pagkamatay ni Cabral? Ito'y nagtatanong lang naman tayo, hypothetical. Siyempre, dalawang klase yung pagkakanalaman. Either siya yung nagpapatay o namatay dahil sa stress, dahil po sa pressure, o dahil po sa anxiety attack or whatsoever. Pero hindi natin pinagbibintangan si Leveste. Pero bakit? Pwede nating itanong si Leveste, ano po bang sinabi ni Cabral sa'yo? May threat ba? Kasi atat na atat ka na makuha yung mga dokumento kasi pumunta ka nga sa opisina niya. May sinabi ba siya sa'yo? So yun po, when, where, and how. Paano, saan, at kailan. Kasi kung official documents yan at may kinalaman sa flood control at corruption, hindi po ibibigay ni Cabral dyan sa opisina. Magmi-meet po sila sa isang lugar para po i-hand over itong mga documents na ito, whether that is a soft copy or at the same time hard copy. Hindi naman siguro si Cabral, boba, okay, sumalangit na ang kanyang kaluluwa na ibibigay lang ang yung dokumento na hindi niya pinag-iisipan na at the end of the day ay maiipit siya. Pero ang theory ko, hindi po siya nagpakamatay. Pinatay po siya. Or nagpakamatay siya dahil sa stress or sa pressure or di kaya sa mga blackmail. Kaya na-hand over niya itong mga documents na ito kay Leveste dahil siguro nangako itong si Leveste na poproteksyonan siya. Pero kung nangako itong si Leveste na poproteksyonan siya, bakit pa nagpakamatay? So di ba, bahala na kayo mag-isip dyan. Basta ako, walang paninindigan si Leveste at nakuryente siya sa sarili niyang pangunguryente. So yun lang. Kung kayo ay bago sa aking Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mayroon tayong activity sa ating Munting Tinig channel. Ikaw at ako, tandaan, mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Happy New Year!